Nangati na naman ang dila ng butihing Vice President ng bansang DDS na si Sara Duterte sa pagharap sa kanyang iilang mga zombie niyang taga-suporta. Sa kanyang pagmamagaling, pinalalabas niya sa mga uto-uto na taga-sunod kung paanong may kakulangan o kawalan daw ng plano ang gobyerno sa pagkakaroon ng solusyon sa climate change at sa umiiral na gyera sa Iran. Kung iisipin, kung isa ka sa mga DDS, mapapaisip ka na tama siya at mapapaniwala ka sa kanyang sinasabi dahil isa ka sa hindi gumagamit ng utak o pag-iisip. Kung ako sa mga DDS, susubukan kong tingnan at buksan ang pag-iisip sa mga ginagawa ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mamamayan at ikumpara kung ano ang ginagawa ng kanilang hinahangaan patron. At bilangin kung ano ang kanyang nagagawang programa o proyekto para sa kapakinabangan ng mga mamayan at ang sagot ay, wala o, meron ba? Habang kayo ay pumapalagpak at naghihiyawan at pinupuri ang inyong bise, naiisip nyo ba kung bakit nyo ginagawa ito sa kabila ng pinagmumuka kayong tanga? Habang kayo ay tuwang-tuwa kung paanong manlait, magparatang, at gumawa ng intriga ng inyong bise, kung paanong pasamin niya ang gobyerno, sa kabila na ginagawa ng gobyerno ang kanilang magagawa at sama-samang nagplaplano kung ano ang dapat gawin para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Habang ang inyong Vice President na si Sara ay panay ang abroad at pasarap sa buhay, habang siya ay sumisweldo galing sa pera ng bayan. Paano malalaman ni Sara Duterte kung ano ang pangangailangan at makakabuti para sa mga Pilipino? Ganun ay laging wala siya sa bansa. Saan siya nakakuha ng kapal ng mukha para umastang magaling na leader at magaling magplano kung ang DepEd na nag-iisa niyang hinawakan ng ahensya ay bigo niyang magawa ng solusyon at iniwan niya sa ere? Kung sa nag-iisang department na kanyang hinawakan ay kanyang isinuko, paano pa kaya ang buong bansa? Kaya kayo mga DDS, kalmahan niyo ang inyong mga sarili, huwag kayo masyadong humanga sa inyong patron na si Sara Duterte dahil sa sobrang hanga niyo sa kanya, bulag kayo sa baho at anomalya na kinakaharap niya. Kung naghahangad kayo ng maunlad na bansa at maayos na pamahalaan, buksan nyo ang inyong mga mata at ang natutuyo nyong pag-iisip upang makapili kayo ng susunod na tamang leader ng bansa at hindi ang magbabaon pa sa atin sa kahirapan. Huwag tayo masyadong sampalataya sa isang politiko dahil yan ang maglalagay sa atin sa kabiguan.